O, mantakin mo, yung talumpati ni Amy Jaldea, ilang milyon ang nakanood nito. Ilang milyong Pilipino at ilang milyong Earthlings ang nakanood nito. O, tingnan ninyo kung ano yung talumpati ni Amy Jaldea. Sabi ko nga sa inyo dati pag nagsalita si Duterte, nako-cover lang ng mga vlogger, nako-cover lang ng media, tapos masakit na sa kanya. Paano to? Mako-cover to ng buong mundo. Mako-cover ng Bloomberg, CNN, ng lahat ng mga international media. Tapos ang sinasabi, our president was kidnapped. So ibig sabihin, yung presidente natin kinidnap ng putang ina, current president, itinapon sa ibang bansa. And the whole world will hear it. So, paano ngayon yan? Hindi enough yung ninakaw mo para bayaran mo yung buong mundo, bongbong. Oo, hindi enough yan. Baka sa bisyo nyo pa lang, ubus na yan. O ito, pakinggan nyo itong itong litanya ni Jaldea, Attorney Jaldea, na narinig ng buong mundo. The whole world has witnessed the degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. Diba sinasabi na ni Pastor Apollo Kibuloy, panahon pa lang niya, extraordinary rendition. Hindi natin pinakikinggan yun. Di totoo yun, extraordinary rendition. Sino ka ba? O hindi, extraordinary rendition. Balak nila, ibigay ako sa Amerika. Puta, hindi nila nagawa kay Pastor Apollo Kibuloy. Ginawa nila kay PRRD. Si Pastor Apollo Kibuloy, matalino eh. Ginawa ni Pastor, puta, hindi nyo ako makukuha. Pag nakuha nyo ako, ganyan ang gagawin nyo, sasakay nyo ako sa aeroplano. Lahat ng kinwento ni Pastor Apollo Kibuloy, noong para sa sarili niya. Sabi ko sa inyo, ganun katalino si Pastor Apollo Kibuloy na-envision ni Pastor Apollo Kibuloy lahat ng plano nila kay Pastor Apollo Kibuloy tsaka kay Duterte. Sabi ni Pastor, extraordinary rendition, kukunin ako ng ibang entity, tapos mamamatay na ako dun. Sasakay nila ako sa may, kasi malapit ako sa airport, may chopper na bababa dun, isasakay ako dun, tapos dadalhin nila ako somewhere, tapos i-announce na lang, inatake ako sa puso. Nangyayari yan, extraordinary rendition yan. Okay? Sa matatalino, yun ang tawag dyan. Lahat yun nakita ni Pastor Apollo Kibuloy. Anong ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy? Ang galing, nagtago. Kasi si PRD, di nagtago eh. Kung nagtago sana si PRD, hindi sana mangyayari sa kanya to. So dapat ba na nagtago si Pastor Apollo Kibuloy noong panahon na siya'y tinutugis? Oo, kasi kung hindi, ganito nangyari sa kanya. Worse, patay na sana si Pastor. Hindi lang nila mapatay ito si Pangulong Duterte. Bakit? Kasi nga may kasama siya sa eroplano during that time. Pero tinan mo, ilang araw bago umano si Pangulo, bago lumutang. Paglutang, ang hina-hina na. Parang na-stroke nga sa tingin ko. Putang ina, may nangyaring hindi maganda dito. Sa totoo lang, hindi naman ganun kahina si PRD. Pero bakit biglang ganun kahina? Siguro, sa haba ng biyahe, pangalawa, gutom. Siguro, yung health niya, nagdi-deteriorate. Pangatlo, sobrang lamig doon. Tapos, yung stress, dahil syempre mag-isa siya, wala siyang matawag eh. Syempre, presidente yan eh. Pag presidente ka, lahat, paabot yun, paabot yan. O ito, mag-isa ka sa selda mo eh. Diba? O, so, siguro isa na yun sa mga reason. Pero, ang laki nung hinina niya. Ang laki nung talagang naging effect nito sa kanya. And if something happens to Pangulong Duterte here, bongbong, humanda ka. Tory, humanda kayo. Tangina, hindi kayo sisingilin ng langit. Ang tao ang sisingil sa inyo. Siguraduhin ninyo na dyan na rin kayo mamamatay kung saan man kayo bansa magtatago balang araw. So, extraordinary rendition, it happens. It happened to Pangulong Duterte. It almost happened to Pastor Apollo Kibuloy. It's just that, I'm not saying Pastor Apollo Kibuloy is more intelligent than PRD. It's just that si Pastor Apollo Kibuloy, hindi siya tiwala sa gobyerno. Si Pangulong Duterte, nagtiwala siya sa pulis tsaka sundalo. Oh, look what happened to him sa sobrang tiwala niya. Yung sundalo at pulis yung unang-una na nag-traitor sa kanya. So, tama si Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Sa inyo magaling si Pastor eh.
Kala nyo, pastor-pastor lang yan? Kala nyo, yung Bible lang ang alam niyan? Hindi. Ang galing ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ang balang araw maging presidente yan, humanda kayo lahat ng mga magnanakaw. Bibitayin kayo lahat sa luneta. Tandaan nyo yan. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Two troubled entities struck an unlikely alliance, an incumbent president who wished to neutralize and choke the legacy of my client and his daughter on the other hand, and a troubled legal institution subject to delegitimization and desperate for a price cuts and a legal show today on the other hand. With this in mind, it is not surprising that my client was abducted from his country. ICC private jets do not drop out of the thin air. That jet which received my client was coordinated in advance. The UAE is not a state party to the ICC and has no obligation to cooperate with the court. Yet my client sat in transit in that country for more than 5 hours. I invite the registry's representative to present today in court to explain to the judges exactly how they believe this transfer was anything other than a gross abuse of process. Given the precipitous arrival of my client, an elderly man with debilitating medical issues, hard of hearing and poor of sight, he was taken to a hospital for observation. Only this morning have I met him for the first time with less than an hour to discuss legal issues. I have not been able to present him with a hard copy of the arrest warrant because we were not supplied with such. I have not even been able to explain to him what the prosecution requested when seeking the issuance of the arrest warrant. This is because the chamber only established a redacted version of the prosecution request last night. Other than to identify himself, my client is not able to contribute anything to this hearing. Most importantly, he is not able even to tell you that he has been informed of the charges as contained. Ayan, nakita nyo, nanghihina. Tapos din mo, ako makikita ko, ang laki ng Amerikana. Ang laki ng damit. So, tatanungin ko ngayon, is that his choice of clothing? No, the government of Netherlands provided that to him. What? He didn't bring anything with him. He's old. He's 8 years old. It's cold in The Hague. Yes. So, why? Ba't wala siyang damit? Bakit? Binigyan siya ng damit. Presidente yan. Eh, wala eh. Kasi nga galing sa Hong Kong, nag-rally, mainit sa Hong Kong. Hindi na pinababa ng eroplano yan. Hindi na nga nakita yung abogado nga niya, dininay eh. Pamilya niya, dininay na makita siya eh. Dinala na yan kaagad dito, ha? Putang ina, kidnapping nga yan. O, diba? Yari ka ngayon. Ang nakakarinig nito, buong mundo. Diba? Ang nakakarinig nito, buong mundo. Ang nakakakita nito, buong Pilipinas. Ngayon lang, nag-message sa akin yung ka-best friend ko na si Jojo Agagas. Hindi naman political to. Pero nanood daw siya ng ICC kagabi. Imagine, tayo na yung mga taong hindi naman interesado sa politika ngayon, interesado na, tapos napanood pa nila si Pangulong Duterte sa ganitong state. What will that make Marcos look like? Tangina ka talaga, sinira mo yung buhay mo rito, BBM. Akala mo gumaling ka rito? Akala mo magbibenepisyo ka dito? Gago ang magsasuffer nito hanggang apo mo. Hindi na yung mga anak mong mga sabog din siguro. Pero pati mga anak nila magsasuffer dito. Habang may Marcos sa apelyido nila, hindi na mawawala yung fact that the Marcoses ang mga talagang traidor sa Pilipinas.
You are all traitors. Swerte ng mga anak ni ni Amy, Manotok. Ang apelyido nila, but all the Marcoses, even if they're not related to you. Oh, might as well palitan nyo na yung mga apelyido nyo because this will go down in history as talagang pinaka-worst na kayang gawin ng isang leader sa bayan niya. Ipagkanuno yung sarili niyang citizen. In the arrest warrant for a reason more pertinent to which I alluded in my written request to this honorable pretrial chamber this morning and which is confidential in nature. Accordingly, I repeat my respectful request, which was rejected this morning, to postpone the substantive. Again, this is just a parang initial manifestation. The president clearly cannot give any manifestation. Meron siyang mga dito, it was denied, yes, kasi syempre yung doktor pa din ang magsasabi whether hindi na talaga kaya ni Pangulong Duterte or not. Syempre, bago lang din naman siyang nakita ng doktor niya. Oh, bago lang. So, tapos itong mga masama, hindi pa siya nakikita nitong mga abogado niya, tapos may ganito na. So, gusto sana nila na matagal sila makapagplano bago magkaroon ng ganito para alam nila yung galawan. Pero, syempre, it was denied. Pero okay lang yun. Basta ang importante, sabi ko nga sa inyo, si Mijaldea pa lang to, initial pa lang to. What if President Duterte makes his manifestation and the whole world is watching, and in the manifestation, he's gonna say how corrupt our government is, how corrupt Bongbong Marcos and his cohorts, our Congress, our Senate, our local government unit, kaano kamahal si Pangulong Duterte ng tao and nandito siya. I mean, lahat ng yan maririnig ng buong mundo at yung buong mundo magkakaroon ng interest sa Pilipinas. They will conduct their own investigations, interviews. Pupunta sila sa Pilipinas. They will interview people. Maririnig nila yung confirmation ng lahat ng sasabihin ni Pangulong Duterte dito. Anong mangyayari? It will blow up in a international scale. Lahat ng kwento ng mga Pilipino when they're gonna be interviewed by international media, lahat ng pagmamahal nila kay Duterte, yung mga sasabihin ni Duterte dito against the government, hindi kayang kontrolin ni Bongbong Marcos yun. No money in this world can control the aftermath of what you have done dito sa bayan mo. No amount of media control and propaganda mapapabango pa yung pangalan nyo. Again, you have done the worst. Ikaw, wala ka talagang utak. Oo, wala ka talagang utak. Ginamit mo rin naman na yung pera mo, hindi mo pa tinuloy-tuloy. Kung sana, ginamit mo na lang yung pera mo para manalo sa eleksyon, total, mga ganyan naman ang mga ugali ninyo, di sana, wala na sanang ganitong mangyayari. Tayo na lang sana nakakaalam ng katarantaduhan natin. But you gave Pangulong Duterte the world stage. And if Pangulong Duterte dies here in The Hague, before siyang masentensyahan, wala na BBM. In 3 years' time, you're gonna be out of power. And this coming election, May 2025, hindi na mananalo yung mga kandidato mo. The power shift will talagang sobrang mabilis na gagalaw yan. Hindi mai-impeach si VP Sara. Grabe ang power shift niyan. Lahat ng mga kasama mo ngayon. Masaya ka dahil mong kasama ngayon, di ba? Look, tingnan mo, palabas ka na ng Malacanang kung kasama mo pa sila. Sigurado ako, a lot of them, gagawin din sa iyo yung ginawa kay Pangulong Duterte para lang makasipsip sa susunod na presidente. Katulad ni Barbers. Anong ginawa ni Barbers? Para makasipsip sa'yo. Tinira niya yung idol niya na si Pangulong Duterte. Yung mga pangalan na yan, yung mga pumirma sa impeachment ni VP Sara, lahat yan, politically outcast na yung mga yan. At yung mga bagong aangkla dito sa mga bagong power, bagong magiging presidente, sigurado ako,
magpapasikat din yan. Sila mismo yung hahabol sa inyo para mapansin lang ng mga Duterte. Kaya General Torre and ibang mga umabuso dito kay Pangulong Duterte, the whole world will know, will see what you have done. And I hope na alam ko naman na plano nyo, pag natapos kayo, nag-retire kayo, aalis kayo ng Pilipinas, sigurado. Kaya nga sigurado ako, baka ang lamin nyo nang naipon para mabuhay kayo sa ibang bansa, because you know what you are doing now dito, isusuka talaga kayo ng taong bayan, and the people are just waiting for you to retire. Itong mga dinarantado yung mga opisyal ng gobyerno will come at you. Talagang sinabi nga daw ni Pangulong Duterte sa kanya, my kids will go after you. And we are talking about the young generations of Dutertes. Ilan pa to? Kung gaano kabulok yung pangalan ng Marcos, ganun kabango ang pangalan ng mga Duterte ngayon. Sigurado ako, talagang hindi mauubos ang Duterte na hahabol sa ginawa mo sa kanilang pinakamamahal. Hindi lang sila, pati kaming mga normal na Pilipino, hahabulin ka sa lahat ng kahayupang ginawa mo kay Pangulo. Jean Pajardo, ikaw Marbil, pa-retire ka na? At si Abalos, sila Remulla, tingnan natin, this is not just a political suicide. It's even worse than that. O yun. So maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. Salamat sa inyong pagtangkilik sa ating mga vlog, at sana ay magpatuloy pa ang ating magandang samahan, at lagi lang tayong magdadasal. Again, a vote for Alyansa is a vote for pang-aabuso, korupsyon, krimen, diktadorya. Kaya ni isa sa mga yan, kita mo hindi na sumasama si Camille Villar, hindi na sumasama si Aimee. Ang dami nang hindi sumama sa kanila kahapon sa Tacloban. Ang tagal na nasundan nung sorte nila, hindi pa sumama yung iba. At least merong 3 o 4 na hindi sumama. The fact na hindi na sumama yung mga yan, they want to save themselves from kahihiyan. Sobrang kahihiyan nito. Wala nang kumbaga, even yung mga kandidato ni Bongbong Marcos, hindi niya na inisip. Wala siyang concern kahit kanino. Ang concern lang niya sarili niya. So, wag na natin iboto mga yan. Dito tayo, straight PDP 10. Palakasin natin lalo yung alyansa ng mga Duterte sa gobyerno kung gusto nating makagante doon sa umabuso sa bayan, umabuso sa pinakamamahal nating Pangulo, at umabuso sa ating mga Pilipino. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. Tatag lang, Pangulong Duterte. Kahit na gaano kami gipitin dito sa Pilipinas, ipakulong kung ano man ang mangyari sa amin, lalaban pa rin kami para sa iyo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para
walang